Gusto ng Panginoon, yung patutunguhan ng buhay natin ay yung naaayon sa plano niya. Sabi ko nga, kapag ang Lord ang kumilos, merong shifting, merong change of place, merong change of position and direction. Kundi pag maglilingkod ka sa Panginoon at siya, ang Lord ang gusto mong kumilos, babaguhin niya talaga ang takbo ng buhay mo. Hindi porkit may nagawa ka na, tagumpay na, no. Kung gusto mong ang tagumpay ay mananatiling tagumpay sa buhay mo, continue na maglingkod sa Diyos. Kaya anong sabi daw ng point number 1 ko? Strive your ground. Bakit? Tayo yung mga arrow ng Diyos. Pero ang arrow, once yan, nandun yan sa target, hindi na yan babalik. Dahil pagtatagumpayin na yan ng Diyos. Starting this month of the year, sinabi ng usap ng Panginoon sa akin at sa atin sa pamamagitan ng Word of God, it is time to taking your place, Victory Church sa Marte. Taking your ground together with the Lord, with the church. Amen! It's time! Sabi niya kay Joash, it's time to take your place. Tayo muna ay mag-pray. Tayo mo ko tayo mag-pray. Amang banal, marami pong salamat ngayong gabi, ngayong umaga. Dinako mo kami sa lugar na ito, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin ng iyong salita at patuloy na magbunga palagi at maging mabisang yung mga salita sa aming buhay. Yung aming layunin na mag-build, mag-win, mag-build, at mag-send, Panginoon. Tuloy namin itong malakaran, O God. At naman ang distraction ng kaaway aking sinasawata, malayo po kayong kumilos sa amin. In Jesus' name, Amen. Okay, punta tayo sa Word of God. Sa 2 Kings chapter 13, verse 15 to 19. Kaya ito ay second Sunday ng ating week. Okay. Kaya nais kong mag-share ngayon sa 2 Kings chapter 13, verse 15 to 19. Sabi dyan, and Elisha said, get a bow and some arrows. And he did so. Take the bow in your hands, said to the king of Israel. When he had taken it, Elisha put his hands on the king's hands. Open the east window, he said, and he opened it. Shoot. And Elisha said, and he shot. The Lord's arrow of victory, the arrow of victory over Aram, Elisha declared, you will completely destroy the Arameans at Apec. Then he said, take the arrows. And the king took them. Elisha told him, strike the ground. He struck it in 3 times and stopped. And the man of God was angry with him and said, you should have struck the ground 5 or 6 times. Then you have defeated Aram and completely destroyed it. But now you will defeat it only 3 times. Kaya pagpalain ng salita ng Panginoon. Welcome dun sa mga first-timer. Meron ba tayong first-timer? Meron ba? Welcome po sa inyo. Nais kong i-share sa inyo, taking ground together, it's time to strike the ground. Okay, it's time to strike the ground. Yan yung nais kong i-share sa inyo ngayong umaga na binigay ng Panginoon sa atin. Siguro nag-iisip ka, anong ibig sabihin? Pero napaka-related to sa buhay natin. At ako yung unang-unang na-bless sa amin sa Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Hindi lugar ng pagtulog ang simbahan. Diba? Hindi Word of God.
Kaya it's time to strike the ground. So, last Sunday, kung naalala nyo, ang mensahe ko is about the ground is shifting. So, pag sinabi nating shifting, ito ay a way of training your mind to enter a new reality. Kumbaga, pagbabago ng isip, okay, para tanggapin mo yung bagong buhay. Diba? May iba, mananampalataya, kahit na born again na sila, hindi pa nila tanggap yung bagong buhay. So, sabi dyan, to change the place, the position, or direction. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi pare-parehas yung nangyayari. Kaya, sabi dyan, sa ating kalagayan ngayon dito sa church, mayroong pagpapalit ng lugar, pagpapalit ng position, at pagpapalit ng direction ang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Maaari tayo, nakaposition tayo, nakadirection tayo sa isang position, sa isang direction na hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. Maaari yung trabaho mo. Okay, saan ka nakaposition dyan sa trabaho mo? Anong position yung trabaho mo na hindi mo nakakitaan ng pag-angat? Ngayon, may pagpalit ng posisyon ng Panginoon. Gusto niya, kasi kung saang direksyon ka, yun yung patutunguhan mo eh. At ang gusto ng Panginoon, yung patutunguhan ng buhay natin, ay yung naaayon sa plano niya. Amen? Kaya, ganun yung nangyari, nalintulad ko yan sa buhay ng mga Israelita. Sabi ko nga, kapag ang Lord ang kumilos, mayroong shifting, mayroong change of place, mayroong change of position and direction. Kapag si Lord inayaan mo siyang kumilos sa buhay mo, magpapalit talagang lugar ka. Magpapalit ka talaga ng kalagayan. Magpapalit ka talaga ng position sa buhay like Moses. Siya ay isang Hebreo, pero pinalaking Egyptian. Pero nung siya'y tinawag ng Diyos, iniwan niya ang pagiging Egyptian, ang pagiging next sa Paraon, at sumunod sa Panginoon. Kaya hindi pwedeng dalawang position mo sa buhay. Hindi pwedeng dalawang direksyon mo sa buhay. Kundi pag maglilingkod ka sa Panginoon at ang Lord ang gusto mong kumilos, babaguhin niya talaga ang takbo ng buhay mo. Amen? Okay? Sabi doon, the area that we have become familiar walking in is shifting. Yung mga lugar, mga bagay, mga area sa buhay natin na masyado na tayong pamilyar, parang wala nang nangyayari, pero ang sabi ng Panginoon, yung iniisip mong walang nangyayari ngayon ay papunta na sa mayroong mangyayari sa buhay mo. Yung buhay mo na paikot-ikot na walang nangyayari, ngayon may mapupuntahan na ayon sa kalooban ng Diyos na mayroon ng maaabot. Amen. Kaya maganda kapag ang Lord ang kumikilos. And everything is going to look the same, but it is not the same because the ground is shifting. Hindi na ito kagaya noon, nung wala pa ang Panginoon sa buhay natin, magkaiba na kapag ang Diyos ay nasa buhay mo na. Naniwala ba kayo doon? Okay, yung priorities are changing, dreams are changing, our focus is on something else because the ground is shifting. Makikita natin yung mga opportunity na nagkulang sa atin nung mga lumipas na panahon. Ngayon, binuksan ng Diyos ang mga bagong opportunity. Yung iba naman, nagsara sa kanila. Yung dating bukas, ngayon nagsara sa kanila. Bakit? Baka nanlamig tayo. Baka nawalan tayo ng gana. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, dapat hindi tayo manlalamig para maraming opportunity ang matanggap natin sa ating buhay. Amen. Ganun naman talaga eh. Kapag ikaw ay nanlalamig sa Diyos, hindi ka naglilingkod sa Panginoon, maraming nagsasarang pagkakataon sa'yo. Totoo yan. Base yan sa ating karanasan. Pero pag ikaw yung sumusunod sa Panginoon, maraming opportunity naghihintay sa'yo. Pero pag di ka naglilingkod sa Panginoon, yung school na gustong-gusto mo, masara. Mapunta ka doon sa hindi mo gusto. Doon sa kurso na gustong-gusto mo, tumigil ka maglingkod sa Panginoon, nagsara. Ang magbubukas,
ang kaaway, magbubukas siya para sa'yo. Yung hindi mo gustong puntahan, doon ka mapupunta. Bakit? Kasi nanglamig ka sa Panginoon eh. Kaya pag nanglalamig ka sa Diyos, mahirap sumunod. Tama? Mahirap makinig kapag may panlalamig ang pananampalataya mo sa Diyos. Matigas ang ulo mo, matigas ang puso mo kapag may panglalamig ka sa Panginoon. Hindi ka marunong makinig. Kapag may panlalamig ang isang Kristiyano sa pananampalataya. Pero kapag mainit yan sa pananampalataya, obedience follow God's power. Amen? Surely mercy, goodness and mercy will follow you all the days of your life. Pero kung ikaw ay may disobedience, ay wala. Maraming kang kurso na sana na dapat magtagumpay ka, nagsasara. Kaya, yung priority, pag tayo nanlalamig, nag-iiba yung priority natin. Pero pag mainit tayo sa pananampalataya, isa lang priority mo, ang Panginoon. Kaya it's time for you to take your position. Tanungin mo yung katabi mo, nakapili ka na ba? Last Sunday, pinapili ka. Ang maging Hebreo o maging Egyptian. It's time for you. Sabi diyan, it's time for you to stop pretending like you don't already have what you have. Okay? The ground is shifting in our direction. You cannot shift the ground when you pretend to be something you are not. We are not unbeliever. Hindi tayo mga makamundong mga tao. Tayo ay mga anak ng Diyos. We are citizenship of heaven. Kaya dito pa lang sa lupa, kapatid, ramdam na natin, nararanasan na natin ang presensya ng Panginoon. Hindi tayo taga-mundo. Kaya kung hindi ka taga-mundo, hindi ka makalaman, hindi ka kailanman magiging masaya sa laman, sa mundo. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Kaya hindi magkakaroon ng mga open doors. Pagbabagong direksyon patungo sa Panginoon, if you pretend na okay ka lang. Sabi ni Apostle Paul, sabi niya, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. Inamin niya, mahina siya. Pero yung inamin niya sa Diyos na mahina siya, pinalakas siya ng Diyos. Minsan nagpe-pretend ka na malakas, na okay lang ako. Sino sabi sa'yo? Kahit kailan hindi okay ang isang taong di naglilingkod sa Diyos. Yan ang totoo. Na hindi malusog, magandang relasyon sa Panginoon. Kahit kailan. Kahit hindi mo sabihin. Kaya, the ground had to shift, sabi doon, Sunday. So Moses, pumili siya. No more running. Hindi na siya nagdalawang isip, naglingkod siya sa Panginoon. No more coaching your fears on how to talk to you. God chose Moses because Moses didn't mind bringing his fears along for the journey. Pinili ng Diyos si Moses, bakit? Dahil si Moses, hindi siya nag-alinlangan ni natakot sa salita ng Diyos. Amen? Kaya kung ikaw ay naniniwala, ikaw ay anak ng Diyos, may pagbabagong direksyon. Ang church natin ay mayroong pagbabagong posisyon. May pagbabagong direksyon ng simbahan natin. At wala kang magagawa kundi sumunod ka lang doon. Mag-support ka lang doon. At ang maganda, yung direksyon ng gawain ng Panginoon ay papunta sa paglago sa kalooban niya. Amen! Hindi papunta saan? Sa pag-decrease. Hindi papunta saan? Hallelujah, sa kapahamakan. Kundi papunta sa plano ng Diyos. Palakpakan natin ng Panginoon. At nagpapatuloy yan. So yun yung shinare ko last Sunday. Mayroong pagbabagong posisyon, lugar, decision sa ating buhay. At ngayon naman,
nais kong i-share sa inyo, it's time to strike the ground. Kagaya ng mga Israelita, sila ay nasa Egypt. 400 years, my God, 430 years, hindi ako nagkakamali. Sila ay slave sa Egypt. Ngayon, umiyak sila sa Panginoon, nagmakaawa sila kay Yahweh, na sila ay tulungan. Sipin mo, 430 years, ilang saling lahi na yung lumipas. Okay? Pinagtatrabaho sila na hindi pinasasahod. Kaunti ang pagkain nila. Sinasaktan sila. Pinapahirapan sila araw at gabi. So sa sobrang hirap ng mga Hudyo, ng mga Hebrew ay umiyak sila sa Panginoon. Okay? Kaya magmula sa pagiging slave, iniba ng Lord yung ground nila. Pinalit ni Lord yung direction nila. At sabi ng Panginoon, yan, nasa direction ka, nasa position ka ng pagiging alipin. Ngayon, papalitan ko yan. Dadaling kita sa direksyon na kung saan maaabot mo ang pangako ko. Kung saan sa lupain na masagana sa lahat ng bagay. Isipin mo, nandito sa posisyon na walang-wala siya, pero pinalitan ng Diyos yung direksyon niya. Okay? At tayo ngayon ay papunta doon sa pangako. Kaya ano ang dapat nating gawin? Strike the ground. Number 1, taking ground together, strike the ground. Strike means patamaan. Okay? Yung lugar, yung pangako kung saan sinabi ng Panginoon. So, what does it mean to strike the ground? Anong ibig sabihin dito pag sinabi nating strike the ground? Okay? Dahil ito yung panahon na ang bansang Israel sa pamumuno ni Haring Joash ay halos masakop na sila uli ng kaaway, ng mga Arameans, ng mga Arabo, ng mga Pilisteo. Okay? Ngayon, natakot siya, kaya lumapit siya sa propeta Eliseo. Makapangyarihang propeta. So, sabi doon, sa ating binasa, yung the Lord's arrow of victory. Kaya sabi niya, kunin mo yung arrow, yung palaso, at saka yung bow, niya, at kunin mo, iporma mo, at niya, ipana mo doon sa east window. Doon yung kalaban niya. So this arrow represents the Lord's upcoming victorious deliverance in battle. So ginamit na symbolic thing ng Diyos, ng propeta, ng lingkod ng Diyos, ang arrow bilang pagtatagumpay. Okay? Ginamit niyang simbolo. Yung arrow. Kasi digmaan yan eh. Okay? Kaya anong sabi ni Clark commentary? It was an ancient custom to shoot an arrow or cast a spear into the country which an army intended to invade. The dart, spear, arrow thrown was emblem of the commencement of hostilities. Okay? Kaya yung pagkuha niya ng arrow at pagpana niya doon sa lugar ng kaaway ay sagisag na handang lumaban ang Israel. Anong dahilan kung bakit lumapit si Haring Joash kay Propeta Eliseo kahit na mamamatay na si Propeta Eliseo? Because masasakop na sila. Ilan na lang ang natira sa kanila? 50 horsemen. 50 mga sundalo mandirigma na nakakabayo, 10 chariots, and 10,000 foot soldiers na lang. Pero ang kalaban nila ay daan-daang libong kaaway. Halos milyon. Yung horsemen pa lang ng mga Aramean ay nasa 100,000 na. Yung kanilang mga chariots at yung kanilang mga foot soldier na nakikipagdigma sa ground ay talagang kung titignan mo ay parang langgam ang dami. Napakarami.
Kaya itong hari, lumapit sa propeta, sa lingkod ng Diyos. Sabi niya, Ama, tulungan mo ako. Dahil iilan na lang ang sundalo ng Israel na ilalaban sa mga Arameans. Kaya nangihina na ang propeta Eliseo, pero sabi niya, sige, kunin mo yung pana. Ito yung last miracle niya na ginawa sa bansang Israel. Si propeta Eliseo, kunin mo yung pana, pati yung palaso. At ikaw ay magpakawala ng palaso laban sa mga Arameans. Nang ibig sabihin, sabi ni Clark sa komentary, hindi kami susuko. Kahit kami ay kakaunti, lalaban kami. Kahit kakaunti ang meron, magpapatuloy pa din. Kahit kakaunti ang meron, maglilingkod pa rin. Kahit may problema, kahit may pangangailangan, lalaban pa rin sa pananampalataya. Hindi magpapatinag kahit masamang pakiramdam, maglilingkod pa rin, gagawin pa rin ng kalooban ng Diyos. Yun ang nangyayari. Na kahit na sila ay kakaunti, outnumber ang kalaban. Marami ang kalaban kaysa sa mga Israelita. Pero nung sabi ng propeta, magpakawala ka ng pana na ang kahulugan ay lalaban kami. Sagisag ng pag-uumpisa ng digmaan. So the prophet had him open the window and shoot an arrow. Pinakawalan niya. Pinarating niya sa kalaban toward the enemy that wanted to destroy them. These arrows represent the Lord's upcoming victorious deliverance in battle. Tingnan mo ang Diyos. Natatakot na yung hari, natatakot ng bansang Israel. Pero ang Diyos, sabi niya, ito ay upcoming victorious deliverance. Okay? And he told the king to strike the ground with more arrows. Ngayon, pagkatapos niya magpakawala ng unang pana, kasama ang propeta, sabi niya, kunin mo yung mga pana. Yung mga palaso, kunin mo. At ikaw ay magpakawala ulit. This did not mean for him to go outside and hit the ground with his arrow. Sabi niya, nang ibig sabihin nun, strike the ground, shooting arrows that will hit the ground. Sabi niya, nagpakawala ka ng unang pana, kunin mo yung mga natirang mga pana, lahat yon, at magpana ka uli. Magpakawala ka uli, laban sa mga kaaway. Pero ang nakakalungkot, yung hari ay naging half-hearted sa salita ng Diyos. Hindi siya naniwala sa symbolic, spiritual act ng lingkod ng Diyos. Ang seed faith is a spiritual symbolic. Ang tithes and offering is a spiritual symbolic. Na lagi sinasabi ng Bible na kapag ikaw ay sumampalataya dyan, yan ay sumisimbolo, nagre-represent. Sabi doon ng Panginoon, na ang pananampalataya mo ay kasing laki ng butil ng mustasa. That is symbolic. Pero masasabi mo sa bundok na yan, na mula dyan ay lumipat doon, walang magiging imposible sa'yo. Ang problema sa hari, hindi siya sumampalataya, naniwala at sumunod ng lubusan. Na ang gustong gawin ni Elisha wanted him to continue shooting arrows out the window toward the enemy in a vigilant manner. Ang gusto ni Prophet Elisha na sa puso ni Haring Joash, dapat determinado kang manalo. Determinado kang magtagumpay laban sa napakarami mong kaaway. Kaya lang, habang hawak-hawak niya yung symbolic victory, upcoming victory ng Diyos, iniisip niya, 10 na lang yung chariots namin. 50 na lang yung may kabayo.
10,000 na lang yung foot soldier, yung iba may tama pa. So paano kami magtatagumpay? Yun ang nasa isip niya, natatakot siya. Kasi kapag ang isang bansa nasakop, alam mo ang ginagawa? Pinuputol yung kamay. Pinuputol. Palatandaan, kasi yung singsing, di ba? Pagiging hari niya, pinuputol yan. At ang pinakamatindi dyan, pupugutan niya ng ulo. Ipapakita yan sa lahat ng kanyang nasasakupan na ang kanilang hari ay patay na. Natakot si Joash doon. Yun yung kanyang kinakatakutan. Kasi wala na siyang panglaban eh. Okay? Kaya lumapit siya sa lingkod ng Diyos. At hindi naman nag-alinlangan ng lingkod ng Diyos bago mamatay, tinulungan siya. Ang problema, sabi mo sa katabi mo, ang problema mo, sabi mo sa kabila, ang problema mo din, sabi mo sa sarili mo, ang problema ko, ayaw mong sumunod. Ayaw mong sumampalataya. Nagdadalawa, nahahati palaging isip mo. Lagi kang nagiging double-minded. Lagi kang nagiging double-hearted. Nagdadalawang isip ka palagi. Kaya nga, take your position. Yun yung hari. Okay? The king heartedly shot 3. Pagkuha niya ng palaso, nagpakawala siya, sinunod niya yung propeta. Pero 1, 2, at 3, tumigil siya. Nagalit ang propeta. This lack of earnest zeal upset the prophet, for he knew it signaled only a partial victory. Kaya ang partial obedience is a partial victory. Hindi porkit may nagawa ka na, tagumpay na. No. Kung gusto mong ang tagumpay ay mananatiling tagumpay sa buhay mo, continue na maglingkod sa Diyos. Partial obedience is not obedience. Yun ang nangyari sa hari. Sumunod siya pero nag-alinlangan siya. Kaya, the Lord's arrow of victory is represent the Lord's upcoming victory. May parating na tagumpay. Amen. To taking the ground and taking your place. Arrow symbol meaning. Kaya nga sabi ko kahapon sa general meeting, isa na sa magiging logo natin ay ang symbol of arrow. Arrow, symbol of arrow is generation. Okay? Arrow symbol meaning a reflection of life's journey. Bakit arrow yung ginamit ng Diyos na symbol? Because the meaning of this is, it represent life's journey. Reflection ng kanilang pupuntahan, life journey. Signifying direction, personal growth, and relentless pursuit of goals. Ang gusto matutunan ng Panginoon sa kanyang mga anak ay sa iyong paglalakbay, sa iyong buhay sa araw-araw, kasama mo ang Diyos. It signifies direction, na ang direction mo ay godly direction. Nasa direction ka ba ng Diyos? Paano mo malaman kung ikaw ay nasa direction ng Panginoon? Kung palagi mo ang Lord ang priority mo sa buhay. Priority mong panalangin bago ka umalis ng bahay. Amen? Spiritual mo na buhay. Hindi yung may gawain, ikaw nasa bahay. Kasi kung ganun yung direction,
Dapat pare-parehas tayong lahat. Tama? Eh bakit mas mahalaga pa yung basketball sa'yo kaysa ang makibahagi sa gawain ng Panginoon? Eh bakit mas mahalaga pa sa'yo ang panonood dyan sa mga concert dyan sa paligid kaysa sa gawain ng Panginoon? Kung ikaw ay nasa direksyon ng Diyos. Kagaya ni James, sabi niya, addict siya sa mobile games. 13 hours? Yun na yung bahay niya. Bibili na lang siya ng pagkain doon sa computer shop. Eh na-invite siya sa simbahan. Nag-iba ng direksyon ng buhay ni James. Kaya dinilit mo na yung Mobile Legend, dinownload mo pa ulit. Demonic yang laro na yan. Mga addict sa Mobile Legend, kapatid, hindi yan direksyon ng Diyos. Addict ka, kaka-TikTok. Yung iba, hinahide kami para di namin makita. Tama lang yun, para di namin makita. Pero kitang-kita ka ni Lord. Oh, godly direction ba yan? Malalampalataya ka na. Sisimba ka na. Lakas mo pa rin magmura. Okay lang magalit, pero yung nagalit ka na, nagmumura ka na, iba na yan. Palaaway ka pa din. Sino dito palaaway pa rin? Lalo na sa magulang. Hindi niya na kaya awayin yung kapatid, magulang nang inaway. Sabihan mo nga anak mo. Kala mo siya, hindi anak eh. Yabang. Tatanda ka rin. Di ba? Tatanda ka rin. At lilipas din ako. Sabi ni Lord, it signifies personal growth. Sabi niya doon sa hari, it's a symbol of personal growth. Na kapag nagtagumpay ka laban sa mga kaaway, may paglago ang bawat isa sa inyo. May pagtatagumpay, may pagpapala. Yun ang ibig sabihin, bakit arrow ang ginamit niya. So the symbolic significance of arrow in the Bible, arrows hold significant symbolism that goes beyond their literal meaning. Simbolo lang siya, pero meron siyang talagang literal na meaning sa buhay natin. Kagaya yung pangalan mo, may literal na meaning yan sa'yo. Kaya ang Lord nagpapalit siya ng pangalan. From Simon to Peter. Simon means weak. Tampuhin. Iyakin. Kaya sabi ni Lord, gagawin kitang leader ng mga disciple, kaya ayaw kong Simon ka. Mula ngayon, tatawagin kang Pedro, means rock. Dahil sa ibabaw ng bato na yan, itatayo ko ang aking ministry, ang aking church. Hindi maitatayo kay Simon ang church. Yung pangalan mo, may meaning yan sa buhay mo. Hindi yung magpapangalan ka, Goku. Kinumpleto mo na yung Dragon Ball Z. Si Piccolo. Diba? Si Shenron. Sino ka? Si Master Buten. Okay? May meaning. So arrows are often mentioned as powerful weapons in battle. Alam mo, ang pinaka-nakakatakot ng panahon nila na weapon ay ang pana. Kasi it is a long-distance weapon. Okay? But they also convey deeper spiritual meaning. Understanding the biblical meaning of arrows can provide valuable insight in your faith, journey, and the divine guidance we receive from God. Throughout scriptures, arrows are associated with various themes such as a direction, purpose, judgment, and deliverance. One notable example is found Psalms 127 verse 4 to 5, where children are described as arrow in the hands of a warrior. Tingnan mo, basahin natin ang Psalms 127 verse 4 to 5. Sabi diyan, as arrows are in the hand of mighty man. Sino yung mighty man dito? A mighty warrior, ang Diyos. At inalintulan niya din sa isang magulang.
So are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Sino yung araw na tinutukoy dito? This analogy highlights the responsibility of parents to train and guide their children in the ways of the Lord, shaping them into mighty instrument in His kingdom. Sino yung araw na tinutukoy dito sa Psalm 127? Ang mga kabataan. Tayo na mga anak ng Diyos. So bilang Diyos, tayo yung kanyang mga anak, tayo yung sumisimbolong araw ng Diyos. Nakuha niyo ba? In the hand of a mighty warrior. Kasi alam ng Panginoon kung saan kanya ilalagay. Kung saan ng purpose, kung saan ng direksyon. Ngayon sabi ng Panginoon, ganun din kayong mga magulang. Hubugin ninyo ang iyong mga anak ng kagaya ng isang palaso. Means, ano ibig sabihin ng Panginoon? Mayroong direction. May purpose na nanggagaling sa Diyos. Hindi mo lang pinapakain yan. Hindi mo lang pinaaral yan. Tingnan mo, pinaaral mo, pero yung na-absorb niya sa paaralan, ibang layunin. Totoo yan. Pati sa politika, nangingialam na siya. Pati mga kulay. Anong kulay mo? Ay, basta ako. Itong kulay ko. Pinag-aaral mo, pero ibang direksyon. Gulat ka na lang. May paso na sa katawan. Anong nangyari dyan? Sumali ako sa isang grupo. Diba tayo na magulang ang ating mga anak ay sumisimbolo ng isang araw na kung saan dapat may tamang direksyon, may purpose, kapatid. Hallelujah. May personal growth at mayroong goal sa buhay. So tayo yung tinutukoy, isa sa tinutukoy ng Diyos na kayo na mga lingkod ng Diyos. Kayo ay isang mighty warrior at ang iyong next generation, hallelujah, ang magiging palaso ng simbahan na ito na kung saan ang buhay nila ay mabubuhay silang may layunin. Mabubuhay sila na ayon at lalakad sa direksyon ng Diyos. Hindi mo alam yung direksyon mo. Yun ang problema. Yun ang kulang. Okay? Furthermore, arrows symbolize God's guidance and provisions. Just as an archer directs an arrow toward its target, God directs us on the path He has ordained for us. Proverbs 16, verse 9. Ang Diyos ang nagdadirect sa ating pupuntahan. Kagaya ng isang archer, ayun yung target niya. Siyempre, doon niya patatamain yung kanyang palaso. Okay? So, arrow is a symbol of warfare and protection. Ang buhay, warfare. Naniwala ba kayo? Ang buhay ay warfare. So arrow is a symbol of warfare and protection. In the context of warfare, arrows were used as a weapon to strike enemies from a distance. The arrow symbolized children, representing the next generation in the ongoing battle for righteousness. Bakit tayo may YG Hub, may radicals? Bakit may YG Hub? Hinuhubog natin ang YG Hub. Kapatid, hallelujah. Sabi dyan, ongoing battle for righteousness. Magkaroon ng mga kabataan sa YG Hub na ikakasal ng malinis sa harapan ng Diyos. Mga kabataan na sumisimbolo ng araw na ang buhay ay nasa righteousness and holiness ng Panginoon.
Hindi yung 12 years old pa lang, gusto nang mag-asawa. Hindi yung 14 years old pa lang, akala mo, daig niya pa yung model kung makapag-post. Hello? Di mo alam pag pinost mo, dami nakakita sa'yo. Buti pa yung model, pag nag-post may bayad, ikaw wala. Ang gusto ng Panginoon, children, next generation, in the ongoing battle for righteousness. Sa katuwiran ng Diyos, seek first the kingdom and His righteousness. Yun yung gusto niyang bunga. Kaya ka dinidisciple. Kaya tayo merong IYG Hub. Ay, naku, grabe yung mga kabataan sa IYG Hub. Pag makikita mo, mga buhay ng mga kabataan na yan, unrighteousness. Kaya nga may gawain. And it's representing the next generation. It emphasized the importance of raising godly offspring who will carry on the faith and impact the world for God's kingdom. Mira, di ba? Natuto pa lang magsalita, natuto pa lang, bago pa lang, 8 years old, 9 years old. Hallelujah. Grabe ng makamundo. Grabe ng makamundo. Yung magulang naman, tuwang-tuwa. Ay, nagsalita na yung anak ko. Ano salita? PI. Ang iniidolo, mga makamundo. Saan natin papupuntahin yan? Tama po? Kahit anak pa ng pastor yan. Hindi yan exempted. Kaya dapat magkaroon tayo ng mga godly offspring. Mga anak, mga apo, sambahayan, who will carry on the faith. Na silang magpapatuloy ng pananampalataya, who will impact the world for God's kingdom. Hindi yung 10 years old, 9, 10, 11 years old, nasa computer shop nanonood ng pornography. It's a metaphor for God's protection. In Psalms 91 verse 5 to 6, you will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroy at midday. This verse assures believers that God is their shield and defender, capable of shielding them from harm and danger. Kaya yung arrow na pinakawalan, na nais pakawalan ni Propeta Eliseo ay God's protection. Pangalawang symbol, arrow is a guidance of direction. Is a guidance and direction. Arrow can also symbolize guidance and direction. Psalms 119, 105. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. God's word serves as a guiding arrow, showing believers the right path to walk in life. It provides wisdom, instruction, and clarity in decision making. So ano yung magsisilbing arrows natin sa buhay natin, mga mananampalataya? Hallelujah. I-strike natin ang ground na ito ng godly direction, ng Word of God. I-strike natin yung mga school, yung mga university ng salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin.
Kasi nagpakawala siya ng arrow, it symbolized guidance, protection, direction ng Panginoon doon sa lugar ng kanyang kaaway. Ngayon, ganun din sa buhay natin. Tayo yung nire-represent na arrow. So church, strike the ground. Strike your ground. Amen. Your family sa pamamagitan ng buhay mo kay Jesus Christ. Bigyan mo sila ng direksyon, ng guidance. Okay? It provides wisdom, instruction, and clarity in decision making. Kaya anong dapat mong gawin? Kapatid, maglingkod ka sa Panginoon. Huwag ka lang dumalo. Paglingkuran mo ang Diyos. Marami tayong kaparaanan para mapaglingkuran mo ang Diyos. Mapagministrihan mo ang Panginoon. At isang araw, ang buhay mo'y magtatagumpay. So strike your ground through your life. Amen? Hallelujah. Isaiah 49:2, He made my mouth like a shepherd's sword. In the shadow of His hand, He hid me. He made me into a polished arrow and concealed me in His quiver. God shaping and preparing His servants as arrow, ready to be released at the perfect time and aim toward His purpose. Kaya anong sabi lang ng point number 1 ko? Strive your ground. Bakit? Tayo yung mga arrow ng Diyos. God is shaping and preparing you as arrow. Kaya akala mo lang, magpupunta ka lang ng simbahan, walang nangyayari. Akala mo lang yun. Pero alam mo, mapapansin mo kapag ang Diyos may ginagawa sa buhay mo, nag-uumpisa ka ng hadlangan. Nag-uumpisa silang alisin ka sa simbahan. Pati yung pagbibigay mo, di ba? Pati yung pagpupunta mo sa church, pati yung pagde-devotion mo, pati yung pagpo-post mo, kinukuha yung cellphone mo. Hindi ka ngayon makapag-post sa Facebook ng mga verses, ng yung mga devotion. Bakit? Yun ay palatandaan na may pagkilos ang Diyos sa buhay mo. Pero wala kang pag-uusig. Yes, payapa. Akala mo payapa ang buhay mo. Kasi walang paghahadlang. Kasi walang pressure. Kasi walang paggising sa umaga. Akala mo, yes, Lord, salamat, peace. Kaya walang ganun. Kasi ang kaaway, walang pakialam sa'yo. Kasi alam niya, wala ka naman threat sa akin eh. Alam niya kung saang direction ka papunta eh. Bakit ka pa niya pakikialaman? Bakit ka niya hahadlangan? Kung papunta ka naman, labas sa kalooban ng Diyos. Eh bakit ganun, Pastor? Yung nag-commit ako sa ministry at ang dami ng pagdi-discourage. Bakit ang dami ko ng struggle? Kasi you are in the right direction. Ang daan papunta sa kaligtasan ay makipot na daan. Na kung saan marami ang ayaw doon lumakad. Pero ang daan papunta sa kapahamakan, doon ang halos ang lahat ay gustong lumakad. Ang daan na yun ay maluwag. Means, ano mang gusto mo, sige, magagawa mo. Pero ang dulo ay kapahamakan. Yes, walang struggle. Yes, walang pangangailangan. Yes, walang magsesermon sa'yo. Walang magkakausap sa'yo na pastor. Wala na magdidisiplina sa'yong pastor. Walang mangangamusta sa'yong pastora, kapatid. Yes, because you are in the wrong direction. Kaya anong ginagawa mo? Pa-volleyball lang ginagawa mo. Diba? Palaro-laro lang ang ginagawa mo. You are in the wrong direction. Sabi nga, ang hinog na bunga, pag hinog na laging binabato. Para balaglag. Kung yung literal nga na bunga binabato ikaw pa kaya na anak ng Diyos? Diba? Walang pressure. Pero mali ka sa maling ang direksyon.
sa paglilingkod ka pang sa Panginoon, nandyan struggle talaga. Di ba? Oh, sasama ka sa soul winning, sasama ka sa evangelism, grabe, mga kabataan, kahit umuulan, nag-evangelism, nag-house church, di mo mapigilan. Bakit? Ba't di mo mapigilan? Dahil sila ay nasa kamay ng isang mighty warrior at ang Diyos ang nagpakawala sa kanila as ang arrow ng church na ito. Amen! Kaya paano mo sila mapipigilan? Ang kamay ng Diyos ang nagpakawala sa kanila. Papunta sa mga tahanan, papunta sa bahay ng Solomon, nagpadala ng arrow. Amen! Papunta doon sa anumang street dyan sa Amparo, nagpakawala ang Diyos ng mga next generation, hallelujah, na piniprepare ng Diyos, sinishape ng Diyos to be released in a perfect time. God is ready. He is preparing you to release. Woo! Amen. Kaya sabihin mo, sabi ni Isaiah, "Here I am, Lord. Send me. Here I am, Lord. Use me." Pag hindi ang Lord ang mag-release sa'yo, ang diablong makikialam sa buhay mo. Pag hindi ang Diyos ang mag-shape sa buhay mo, isi-shape yan ng diablo. At pangit mag-shape ang diablo. Tabingi. Lubak-lubak. Tama po? But sabi ni Lord, God shaping and preparing you as arrow. So strike your ground. Strike your ground. I-release ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, i-release ka. Oh. May araw bang bumabalik? Once sa pinakawalan, may bumabalik ba? Diba? Wala, di ba? Boomerang lang yun eh. Pero ang araw, once yan, nandun yan sa target, hindi na yan babalik. Dahil pagtatagumpayin na yan ng Diyos. Okay? Kaya, mga kapatid, mga mananampalataya, mga kabataan, God is preparing you. He is shaping you, Yuri. Ayusin mo yung grupo mo, maganda yung report mo kagabi. He is ready to release you as arrow. Amen. He is ready to release James as arrow. He is ready to release Mark as arrow. Isipin mo yan. Sa paningin ng Diyos, tayo ay nasa kamay ng isang mighty warrior. And He is ready. The Lord is ready. The Holy Spirit is ready to release. To release. Hallelujah. He is shifting now the direction. At papunta yan sa northward. Papunta yan sa pag-i-establish ng ating buhay. Papunta yan doon sa kung saan ka magtatagumpay. Amen. Hallelujah. Sabihin nga natin, hallelujah! Hallelujah! Woo! I'm excited! Naintindihan natin, di ba? Akala mo ganun-ganun lang yung araw. It represents your life. Kaya kami. Pinakawalan kami ng Lord dito sa Sabarte. Ha? May tagumpay. Okay? Kaya, arrow is a sign of judgment and punishment. Arrows can also signify judgment and punishment. Deuteronomy 32:23-24. Tingnan mo. I will heap calamities on them. May Tagalog ba? Wala. I will heap calamities on them and spend my arrows against them. I will send wasting famine against them, consuming pestilence and deadly plague. Okay? The arrow representing God's
judgment upon those who disobey. Sabi niya, I will spread my arrows against them. Bakit? Kinakalaban mong Diyos. Sabi niya, judgment upon those who disobey His commandments and rebel against Him. They serve as a reminder of the consequence of wrongdoing. I will send arrows of judgment against them. Mahirap kalabanin ng Diyos. Huwag nating kalabanin ng church. Huwag nating kalabanin ng Diyos. Sunod lang tayo, mag-support lang tayo, kapatid. Bakit? Maharing maging judgment yan sa'yo. Okay? Pero kung hindi siya magiging judgment. It's symbolism of arrows as our children, representing our legacy, purpose, influence on future generation. So let us raising arrow in this innovation youth generation. Amen! Let us raising arrow through Victory Church International Christian Ministry. You are the arrow of God's upcoming victory for this church ministry. Amen! Panghuli. So strike your ground. Strike your ground. Okay? Huwag kang palamig-lamig. Lumaban ka sa mga struggle. Labanan mong mga paghahadlang. Because you are the arrow. Strike your ground. Panghuli. Taking ground. Taking your place. Dapat nakuha mo yung lugar mo. Okay? Place means, tapusin ko to Okay lang? Ito yung talagang isang points lang dapat, kaya lang para maintindihan nyo yung taking place. Taking your place. Place means a space or location. An area having unique physical and human characteristic interconnected with other places. There are three components of place: location, local, and sense of place. Place, another meaning. Abode, accommodation, compass, distance, domicile, dwelling, habitat, hamlet, hangout, joint, latitude, lay, local, locality, locus, longitude, okay, niche, nook, pad, property, reservation, station, vicinity, volume, whereabouts, or position or rank. Ang ganda ng meaning ng place. Okay? Kaya taking your place, kunin mo yung lugar mo mula sa Lord. Kaya, sabi ng Panginoon, magpakawala ka ng araw, means, sa'yo ang lugar na yan. Kunin mo yung lugar mo sa Panginoon. I-desire mo yung lugar mo kung saan ka mai-establish. Kung saan ka magmumultiply, mag-grow ng gusto, mag-develop, pagpalain talaga ng gusto. Yung lugar na matutupad ang lahat ng pangitain, plano, layunin ng Lord sa buong sambahayan mo. Dapat mapasayo yung lugar na yon. Taking your place. So paano? Strike your ground and taking your place. Umpisahan mo na ang mga anak mo. Kung di nagsisimba, umpisahan mo na sila. Mga anak, magsimba tayo. It's time to take our place. Kunin mo. Kasi hanggang ngayon, wala ka pa ding lugar. Hanggang ngayon, wala ka pa ring sariling lugar. Yung iba, wala sa lugar. Yung iba, kung saan-saan na lugar lang tayo dinadala ng trabaho natin. Pag sinabi ng trabaho, doon ka sa Luzon, doon ka sa Luzon. Pag sinabi ng trabaho, dito ka naman sa Visayas, dito ka sa Visayas. Pag sinabi naman doon ka sa Mindanao, doon ka sa Mindanao. Pero wala ka talagang sarili mong lugar. Kung saan-saan ka lang dinadala ng trabaho mo.
Pero yung trabaho mo, hindi ka binibigyan ng sarili mong lugar. Yung iba, saan-saang lugar lang tayo dinadala ng kaibigan, ng barkada, ng pamilya, at ibang tao sa buhay natin. Di ba? Saan? Pag mag-aaral ka, saan ka mag-school? Dito. Diyan na rin ako. Wala ka sariling lugar. Gaya-gaya ka lang. Nakikilugar ka lang. Kaya ngayong umaga, nais ng Panginoon, bago ka umuwi, it's time to take your place. Lugar na kung saan, pagpapalain ka ng Diyos. Alam mo si Abraham, nandun siya sa kanyang lupang sinilangan, nandun siya sa lugar niya, kinalakihan niya, maayos siya, yung pamilya niya. Pero malungkot siya. Sabi niya, ang yaman-yaman ko. Lahat ng bagay, lahat, material na sa akin. Pero saan ko naman to dadalhin kung wala akong tagapagmana? Wala siyang lugar na pagmamanahan. Sabihin mo, sabi ng Panginoon, mayroon akong lugar na inihanda sa'yo. Bibigyan kita ng anak na kung saan ay kasing dami ng mga bituin sa langit. Ibibigay ko sa iyo ang lugar na ito, ang lupang pangako. At dito kita pagpapalain. Dito ko tutuparin ang lahat ng plano at pangako ko sa iyo. Sabi niya, saan Lord? Sumunod ka sa akin. Hanggang ngayon, wala ka pa ring lugar. Na kung saan ka ng Lord pagpapalain. Ang iba, doon sa lugar na kinalalagyan mo ngayon, diyan ka naghihirap. Diyan sa lugar na kinalatayuan mo ngayon. Di ba? Grabe. Grabing pagsubok ang nararanasan mo. Baka nasa maling lugar ka. Kasi dinadala ka lang ng ibang tao. Okay? Kung saan ka lang dadalhin ng kaibigan mo, doon lang din punta ng buhay mo. Kung saan-saang lugar tayo dinadala ng opinyon ng mga tao. Desisyon ng mga tao. Kung saan-saan tayo dinadala ng paghahangad natin sa pera. Dahil sa paghahangad sa pera, dinala siya sa malayong lugar. Malayo sa plano ng Diyos. Amen? Dahil, dinala siya ng pera doon eh. Mabuti kung ibabalik ka ng pera kung saan kanya kinuha. Tama po? Nagigets niyo ba ibig kong sabihin? Dahil sa paghahangad, sabi ni Apostle Paul, na magkamal ng maraming salapi at yumaman, nawala sila sa pananampalataya. Dahil ang pera ay ugat ng lahat ng klase ng kasamaan. Bible lang sabi niya. Apostol. Dahil sa paghahangad natin sa pera, sa success, magkaroon ng good family, good job, good friends, great church, kung saan-saan tayo dinala. Kung saan-saang lugar tayo dinadala ng pagkakataon na hindi naman mula sa Diyos. Kung saan-saang lugar tayo dinadala ng maling choice mo sa buhay. Tama? Yung pinili mo, nakasimtahan, nakapartner, kasama sa buhay, saan ka dinala? Hindi sa kalooban ng Diyos. Saan ka dinala ng choice mo? Sabi mo sa katabi mo, saan ka dinala ng choice mo? Dito, umiyak ako. Saan ka dinala ng choice mo? Dito, gutom ako. Kung saan-saang lugar tayo dinadala ng ating disobedience, ng ating pride, negligence, discouragement, ng ating pagtitiwala sa nakikita at nararamdaman natin. Ang totoo, nabubuhay lang tayo, puno ng pangarap, ambisyon, gustong gawin sa buhay, pero ang totoo, hindi natin alam kung ang lugar talaga matutupad ang plano natin sa buhay. Means wala kang direction.
Hindi mo alam ang lugar mo sa sarili mo. Ang iba, masakit man sabihin, patawarin niyo ako ha. Sabihin mo sa katabi mo, sorry na raw, sabi ni pastor. Sorry na, sorry na. Sorry. Ang iba, kung sino magtawag sa'yo, dito ka. O ikaw, dun ka naman, dun ka. Yan. Wala ka talagang sariling lugar mo sa pamilya mo. Mga kapatid mo, pinagpasapasahan ka, magbantay ng pamangkin mo, kaya ngayon, may, anong tawag dyan? Titang ina. Si tita, dalaga, pero kung umasta, nanay na. Kasi wala kang lugar sa sarili mo. Hindi ka tinawag ng Diyos, hindi ka sinishape, piniprepare ng Diyos para magpalaki ng pamangkin. Maglaban ng mga damit nila. Magligpit ng kinainan nila. Sabihin mo, kunin mong kurso nurse, bakit pagtanda nila mama, ikaw mag-aalaga? Grabe. Walang lugar. Di ba? Nasaan ang lugar mo? Ayaw ng Diyos yun. Gusto ni Lord, may lugar ka. May direksyon ka. Nasa tamang posisyon ka sa sarili mo. Dahil doon ka ng Diyos pasasaganain. Diba? Kasi wala kang lugar eh. Kung sino lang yung mabait sa'yo, sasagutin mo. Yun nga, Christian ka ba? Pag Christian, sige, yes. Kasi wala kang lugar. Pero kung ikaw ay nasa iyong lugar, diba? Sa bahay mo ba? Pagpasok mo sa pinto, pagpasok mo sa kwarto mo, may ibang tao. O pagpunta mo sa CR, may ibang tao. Ano gagawin mo? Magagalit ka, palalayasin mo yan. Bakit nandito ka? Alis! Di ba? Pero pag wala ka sa iyong lugar, masabi lang, oh, born again ako. Ooh. Saan? Sa far away. Si Shrek yan. Diba? Makikipag-date ka na agad. Bakit? Kasi naghahanap ka ng lugar mo eh. Sa sarili mo. Lugar sa ibang tao. Today, it's time to take your place. Kung saan-saan tayo dinadala, hallelujah, ng sarili natin. Wala tayong lugar sa tahanan natin. Ano yung katabi? May lugar ka ba sa bahay mo? Sabi ni Camille, dumating si Camille. Ano ba si Camille? Sunday school? Saan? O yan. Nagtatago ka sa pader ha. Ano siya eh, nakidlangan siya eh. Kanya, tinanggal na ni mama yung higaan ko sa bahay. Pagdating ko, di ba? Wala na akong higaan. Diba? Sa bahay mo, may lugar ka eh, tama? Saan? Sa'yo yun eh. Pero yung tanggalin yung higaan mo. Ngayong umaga, may lugar ka ba sa bahay mo? May lugar ka ba sa tahanan mo? Okay? May lugar ka ba sa pamilya at sambahayan mo? O yung may lugar lang, yung may pera? Yung palaging tama lang, yung may pera? Palagi lang sinusunod yung may pera? Di ba dapat? Yung may pananampalataya din? Di ba dapat? Yung naglilingkod din sa Panginoon? Pero nakikita ko maraming mananampalataya. Wala tayong boses sa mas may pera. Pag sinabi ng may pera, na linggo, may family bonding tayo, lahat pupunta, wala kang magawa na may pananampalataya. Pero pag sinabi ng may pananampalataya, pag linggo, nasa church tayong lahat, wala, mag-isa ka pa din. Nasaan ang lugar mo? Nasaan ang lugar ng pananampalataya mo sa iyong sambahayan? Mabuti pa yung may pera. Kapag sinabing lahat pupunta,
Pati yung may pananampalataya, susunod. It's time to take your place. Amen? Hindi yung nabubuhay lang tayo pero wala tayong lugar. Ang totoo, wala tayong sariling lugar para sa future. Hindi natin alam kung saan. Marami ngayon magpapamilya pero hindi nila alam. Hindi mo alam. Gustong magpamilya. Marami ngayon gustong magpamilya, mag-asawa, pero hindi nila alam, hindi mo alam, hindi nyo alam kung saang lugar kayo magtatayo ng pamilya at para sa kinabukasan ng pamilya mo. Liligaw-ligaw ka pero hindi mo alam kung saan ang lugar mo. Talo ka pa ng ibon. Diba? Yung agila bago yan mag-girlfriend, gumagawa muna ng bahay yan. Pag may pugad na siya, may bahay na siya, maganda, kailangan gusto ng ideal ng agila, yung pinakamataas na lugar, doon siya magbabahay. Ngayon, yung babaeng agila, hindi niya yan papansinin. Sabi mo sa katabi mo kung babae, buti pa ang agila. Ikaw kahit buwitre, pinapansin mo. Kahit uwak, pinapansin mo. Hindi niya ipapansinin. Niligaw-ligaw yan? Hindi niya ipapansinin ng babaeng agila. Pero kapag yung lalaki, may lugar na siya, at pagbalik niya doon sa babae, sasama niya yung babaeng lugar, magiging mag-asawa sila. Kasi may lugar ka na eh. Hindi yung girlfriend ka. Wala ka pa naman lugar. Wala ka nga sa lugar mag-girlfriend. Naghahanap ka ng girlfriend, naghahanap ka ng boyfriend sa church na hinuhubog ng pastor, hinuhubog ng pastora. Tapos yung niligawan mo, sinagot ka, inalis mo sa simbahan. Wala ka sa lugar. Ha? Hello? Liligaw-ligaw ka, papasok ka sa pagpapamilya, wala kang lugar. Wala kang parking ng motor mo eh. Di ba? Ni bike, wala kang parkingan eh. Kasi ikaw babae, sagot-sagot ka, lahat pinapansin mo. Kasi wala ka rin sa lugar. Di ba? Tapos yung nagkaanak ka, pati yung anak mo ngayon, wala na rin. Masan tayo pa? Masan tayo? Yan mo anak, kung saan. Ngayon, sabi ng Panginoon, it's time to take your place. Habang may pagkakataon pa. At alam mo yung lugar mo sa Panginoon. Matured ang spiritual mo. Ang pagpapasok sa pamilya, hindi lang puro happiness. Kung magkasintahan pa lang kayo, World War III na agad. Paano pa kaya pag mag-asawa na kayo? Magbabago ang lahat pag nagpamilya ka na. Kaya doon sa mga nagbabalak, alamin mo muna yung lugar mo. Tama ba? Tama ba, Master Lina? The arrow. Radical arrow. Wow. Wala ka sariling lugar. Kaya mga kababaihan, sumigaw ng praise the Lord. Wala ka eh. Born again ka ba? Tanong yan. Wala sa lugar na tanong. Hindi mo alam kung saan mo establish kinabukasan mo. Ano idea niyan? Mangungupahan tayo. Ganyan. O kaya hindi. Doon tayo kay mama. Siksik tayo doon. Kahit doon tayo sa likod ng bahay. Basta masaya tayo. Tingnan natin, kung maging masaya ka sa likod ng bahay, until now, there's no place for you because you are undecided. Lack of obedience and faith toward the Word of God. Maging ang church, sa ministry, marami ngayon sa church. Di ba?
Kung saan lang dalhin ng tao. Sabihin ng mga tao, wala mo nang house church, pastor ha. Oh, wow, ang pastor. Uwi. Hindi mo na pwede dito sa bahay, ha? Okay? Doon lang nakadepende sa kung anong sasabihin ng tao. Wala kang lugar sa ministry mo. Kami, pastora may mag-asawa. Hallelujah. Dinitermine namin kung saan lugar kami magpapastor. Saan namin dadalhin ng church na ito. Hindi kami natatakot anuman. Hallelujah. Ang aming haharapin. Upa lang yan. Papel lang yan. Ang importante, hallelujah, maangkin mo yung lugar na kung saan ka dinadala ng Diyos at pagpapalain at ipupulfill ng Diyos ang kanyang plano at pangako sa atin. Kahit sa mga nagme-ministry, magkaroon ka ng posisyon. Hindi kapag sinabi ng house church mo, wala muna, wag muna, wala kami dito, sumusunod ka lang. Ba't nandito ka? Nandito kasi sila pastor eh. Wala ka sa lugar ng pananampalataya mo. Dahil wala tayong posisyon, direksyon sa ating ministry bilang pastor. Starting this month of the year, sinabi ng usap ng Panginoon sa akin at sa atin sa pamamagitan ng Word of God, it is time to taking your place, Victory Church Sabarte, taking your ground together with the Lord, with the church. Amen! It's time, sabi niya kay Joash, it's time to take your place. Hallelujah. It's time. Alam mo bakit nagtira? Bakit nagalit si Elisha kay Joash? Kasi nagtira siya. Nag-reserve siya. Reservation of faith. Ba't nagtira ka? Ba't hindi mo na lang nilahat? Hindi mo na lang lahat ipinakawalan sa kaaway para tuluyan mo silang makukubkob, masasakop. Ang problema kay King Joash, nagre-reserve sa sarili niya. Kaya, namatay siya na hindi nagtagumpay. Wala siyang sariling lugar sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag kang magkaroon ng reservation of faith. Bigay mo lahat sa pananampalataya mo. Tumayo tayo lahat ngayong umaga.